Magandang hapon po mga kababayan. Narito po ulit ang inyong nasa masid. At ngayong hapon ay bigyan natin ng reaksyon itong mga pahayag ng ating spokesperson, no, dito sa Malacanang. Tawagin na lang natin sa pangalang Ate Claire. Yan. So, nagugat ito sa mga panawagan ng mga OFW, yung mga inisyatiba ng OFW na kung saan ay magkakaroon ng 1 week, no, na zero remittance na manggagaling sa kanila. Pero bago yan mga kababayan, ay palakpakan po natin ang lahat ng mga OFW natin na malaki ang naiambag sa ekonomiya ng Pilipinas, no, na kung saan ito yung kumbaga backbone ng ating ekonomiya ng ating bansa, no? At ngayon ay nabibigyan sila ng atensyon, no? Pansin niyo mga kababayan, nabigyan sila ng atensyon ng gobyerno. At ngayon unti-unti na silang pinapakinggan, no? At mayroon na silang boses. Ayan. So ang panahon ni Tatay Digong ay talagang special sila kasi binigyan sila ng OFW bank, meron ding hospital, no, dinagdagan yung kanilang benepisyo, at mayroon pang mga pinagawang mga OFW lounge diyan sa ating mga airport, no. So hindi mapagkakaila na minahal talaga ng OFW ito ang ating dating presidente Tatay Digong. Dahil diyan ay sa ginawa ng gobyernong ito ay nag-initiative sila, no, na magkaroon ng zero remittance mula March 28 hanggang April 4, no, kung saan ay umpisahan nila dito sa araw ng kapanganakan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nung unang mga araw, itong si Yusek Castro ay talagang matigas yung kanyang mga salita, no? Sabi nga may banta, no? Banta ang palasyo, yung gobyerno natin, na may kaukulang kapalit ang gagawin ng mga OFW natin dahil dun sa gagawin nilang zero remittance. So kahapon nagbago na naman yung kanilang mga tono, no? At ngayon nga meron na namang panibago, umaapilan na sila, umaapilan na sila sa mga OFW na wag na sana daw tuloy yung kanilang gagawing zero remittance, na kung saan ay makakasama daw ito sa ekonomiya at lalong-lalo na dito sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang diyan, Ma'am Castro, ay kayang-kaya mabuhay ng mga kamag-anak ng mga OFW ng isang linggo na walang may padala yung kanilang kamag-anak, di ba? So, ang tanong, kaya ng gobyerno mabuhay nang walang padala ang OFW? Ayun ang tanong doon, di ba? Bayan. So, ang sabi ni former senador at chief presidential legal counsel na si Juan Ponce Enrile, natin yung kanyang sinabi. Ang sabi niya dito, whoever advised Filipino OFW to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of that advice, no? So parang sabihan o dinidiktahan yung mga OFW na ay mag-isip-isip kayo, no? Dahil sa gagawin nyo ay meron daw karampatang kapalit yung gagawing
hakbang ng mga OFW. Di ba? Ano to, mga kababayan, pananakot? Di ba? Tuloy pa natin. Nasabi pa dito ay what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel all or also suspend the tax privileges of the OFW that follow the advice. So, parang binibigyan niya na ng tawag dito, binibigyan niya na ng idea itong Congress, no, na pag ginawa ng mga OFW ito ay dapat may gawin din kayo, no, para parusahan itong mga OFW na to. Diba? Nakakatawa lang mga kababayan dahil yung gobyerno, imbis na pangalagaan to ating OFW ay tinatakot pa. Diba? Ganito bang klase ng mga leader ang papakinggan natin? So, hindi maganda po mga kababayan. Masabi pa dito, Congress granted these privileges to them by law enacted by it. So, yun na nga mga kababayan. No? Kasi binigyan ng pribilehiyo yung ating mga kababayan tungkol doon sa mga exemptions, no? Mga tax exemptions, ganyan. So, yung mga kababayan natin, nagbabayad ng tax doon sa ibang bansa. Kaltas na po yan eh. Kumbaga, ito na lang yung maitutulong ng mga, ito na lang maitutulong ng gobyerno natin sa mga OFW para ganahan po silang magtrabaho at magpadala ng pera dito sa Pilipinas, na which is nakakatulong na malaki sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya lang, ngayon, parang tinatakot nila yung mga kababayan natin na, sige, gawin nyo yan at siguradong may kapalit na parusa yan. Di ba? Ano to, mga kababayan? Martial law? Mananakot? Na pag tinuloy ng mga OFW yan, paparusahan sila. Ano kayo mga nasa gobyerno? Pati mga OFW natin, gusto nyong hawakan. Diba? Gusto nyong takutin. Ito ba yung good governance na sinasabi nyo? Imbis na alagaan yung ating mga OFW, ay tinatakot nyo ng ganito. So, hindi naman po tama na ganyan yung sasabihin nyo sa mga OFW na porkit hindi nyo gusto ang gagawin ng mga kababayan natin, ay ganyan-ganyan lang sasabihin nyo sa kanila. Diba? Anong gusto nyo? Sunod-sunuran na lang lahat sa inyo? Siniswerte yata kayo. Alam naman natin mga kababayan na meron po talagang nangyayaring kabalastugan sa gobyerno. Diba? Ito nga lang, yung PhilHealth, dapat yung mga OFW, mapapakinabangan din yan. No? Pag umuwi sila dito, dapat nakaka-avail sila ng ganyan. Mga benepisyo galing sa PhilHealth. Ganon din sa iba pang mga binibigay ng gobyerno. Kasi itong OFW talaga ang may malaking role or ambag sa kapirahan ng Pilipinas. 'Di ba? Ilang bilyon ang inambag ng mga OFW natin taon-taon. So, ganito katigas yung kanilang sinasabi ng mga nakaraang araw at hanggang kahapon. Pero ngayon, ito na yung sinasabi nila, 'di ba? Palasyo, umapila sa mga OFW sa Europa na maging mahinahon. Pero samantalang nung unang araw na naglumabas yung ganyang issue, mga kababayan, talagang to si Claire Castro, hindi mo alam kung ano yung pinagsasabi niya, no? Na talagang parang may halong pagbabanta sa mga OFW natin. So, ganun po mga kababayan na gusto nilang hawakan sa liig yung ating mga kababayan na lahat ng mga bagay ngayon na nangyayari sa Pilipinas ay gusto nilang kontrolin. No? Halimbawa na lang yung mga vlogger. Di ba? So kung kukontrolin nyo yung mga nagsasalita, alam naman natin yung mga media ay hindi yan maglalabas ng impormasyon na makakasira sa imahe ninyo sa gobyerno. Bakit? Takot yan matanggalan ng prangkisa. Di ba? Halimbawa na lang tong Isimenay. Ang laking tulong nito kay BBM nung eleksyon, bago mag-eleksyon. Pero nung ginawa ng
administrasyon. Diba? Tinanggalan ng prangkisa, ginipit, ako ano-anong mga kaso ang final dito kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Hanggang sa matanggal itong prangkisa ng SMNI. No? Ganito rin ang ginagawa nila ngayon sa mga vlogger. At ginagamit pa yung pwersa ng gobyerno kagaya ng pulis, NBI. Speaking of NBI, no? Yung vlogger na lang ba ang pagtutuunan nyo ng pansin, mga nasa NBI? Paano naman po yung mga smugglers, mga kriminal na matagal nang pinaghahanap sa batas? Hindi nyo ba imbestigahan? Hindi nyo ba hanapin yan? Yung mga sumasabotahe sa ekonomiya ng Pilipinas, di ba? Bakit hindi nyo mahuli-huli yung mga smuggler dyan na nagpapasok ng mga illegal na kontrabando dyan sa Port of Manila, kung saan-saang port man ng ating bansa? Hindi nyo maasikaso yan. Dito kayo nakatutok sa mga vlogger, diba? Nagagamit na kayo ng mga politiko. Aminin man natin o hindi, yung hanay ng kapulisan, hanay ng kusandaluhan ay masasabi nating, sabi nyo, non-partisan kayo, maniwala sa inyo. Di ba? Ganon din dito sa mga ginagawa ng palasyo. Noong nakaraang araw, tigas sila, sabi nila, yung mga OFW na magsasagawa ng zero remittance sa araw na yan, na March 28, ay magkakaproblema. Di ba? Hanggang kahapon talagang matigas tong yung pananalita ni Madam Castro. Pero ngayon, no? Ngayon medyo kumakalma na. Umaapilan na sila, no? Sa mga OFW sa Europe maging mahinahon. So, kung nakikinig lang kayo sa mga apilan ng mga tao, hindi ho tayo magkakagulo. Sinasabi nyo nag-create ng gulo yung mga supporters ni Pangulong Duterte. Hindi ho. Kung hindi nyo dinala si Pangulong Duterte doon sa The Hague, wala pong ganyang pangapagkilos ang mga Pilipino. Kayo ang gumagawa ng problema at damay-damay lahat ng Pilipino. O ngayon, so pag natuloy yan, yung hindi pagpapadala ng mga Pilipino sa ilang araw, no? Although may mga Pilipino dyan na hindi naman talaga sasama, no? Sasali dyan. So choice naman nila yun. Wala namang magbabawal din sa kanila. At wala din naman dapat magbawal dun sa katayuan ng mga OFW na gustong mag-strike, no? Sa ganitong usapin. Kasi karapatan din po nila yan eh. Pinagtrabahoan nila tapos ganun kukontrolin nyo. Ano ba kayo? Diba? So ganito ba ang klase ng pamumuno na pinapakita nyo sa taong bayan? Hindi maganda. Pinapakita nyo talaga na gusto nyo hati-hatiin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pinaggagawa nyo dyan. Na imbis na, sige, magkaisa tayong lahat para kung ano man yung problema, pag-usapan natin. Kung may kaso talaga, sige, i-file natin, litisin natin dito sa Pilipinas. Huwag na nating paabutin pa sa international. Kasi iba yung ginagawa nyo eh. Iba yung sinasabi ng ating Pangulo, iba yung ginagawa. So parang hindi na nagko-coordinate yung utak at saka yung kilos ng katawan. Diba? Ito nga yung mga sinasabi ko. Ito nga yung ikino-comment ko doon sa comment section, na dapat yung gobyerno natin ay maging ehemplo o halimbawa sa lahat ng tao, na dapat ipakita nila na nagkakaisa ang bawat Pilipino. Kung talagang may kaso yung tao, o gaya na lang kay BP Sara, kung may kaso talaga, i-file nyo. Ombudsman, kung
mayroong ang probable cause. So, sige, tuloy natin. Impeachment. Pero ito, ginigipit nyo yung tao na nagtrabaho lang. Tinupad lang yung mandato na binigay ng mga Pilipino noong 2016. Nalinisin ang bansa mula sa droga. Di ba? Sinasabi nga ni Pangulong Duterte, kung ako maging presidente, mamamatay yung mga adik, mamamatay ang drug lord. So agree yung mga tao doon, sinuportahan ng 16 million plus na mga tao para tuparin yung mandato na binigay sa kanya. Pero anong ginagawa nyo? No? Kayo ang gumagawa ng mga kabulastugan dyan. Gusto nyong mawala si Duterte sa eksena para matuloy yung mga plano nyo sa mga darating na panahon. Di ba? Kitang-kita na agad yung yung plano ninyo. Maaga pa lang, kitang-kita na. Bulgar na yung mga pinagagawa nyo. So, huwag nyo sisihin ang taong bayan kung kayo ay hindi na paniniwalaan. Kasi kayo lang din mismo ang gumagawa ng dahilan para yung tao ay tanim ng galit sa inyo. Diba? Kagaya sa amin. No? Sasabihin nyo sa amin na mga vlogger, bayaran ng mga pogo. O, tignan nyo ako dyan kung meron nga akong tinatanggap dyan. Wala nga ako. Ni 5 natatanggap. Diba? So, ito ay sinishare ko lang yung opinion na meron ako. Ngayon, kung tatanggapin ng iba, walang problema sa akin. Kung ayaw lang tanggapin, wala rin problema sa akin. At least, nailabas ko yung kung ano yung saloobin ko. Kung ano yung masasabi ko sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin. Kaya naman, payo ko lang dito kay Madam Claire Castro, huwag masyadong bungangera, ma'am. No, isipin nyo rin yung ibang tao na nakakapanood sa inyo para kayong nasa palengke eh. Walang manner. Di ba? So, imbis na mapaliwanag nyo sa tao na maayos para hindi magalit, yung the way ka magsalita, no? Yung the way ka magbigay ng opinion mo, minsan, karamihan dyan, opinion eh. Di ba? Hindi naman talaga nanggaling dun sa sinasabi ng Pangulong Marcos. Dahil ang sinasabi mo ay totally galing sa iyo. No? So pag nagsalita ka, ma'am, dapat tignan mo kung yung reaction ng tao ay hindi ba magagalit. Eh kasi tuwing bumubukas yung bunganga mo, ma'am, yung tao nagre-react agad. No? Imbis na mapahupa yung kumbaga yung galit nila, yung sama ng loob nila, mas lalong nag-aalab. Kasi yung the way ka magsalita, parang dinidiin mo pa na may kasalanan yung mga tao at may kasalanan yung Duterte. Di ba? So, hindi nyo masisi ang tao, kagaya ko, hindi nyo masisisi na kayo ay punahin. Dahil mali talaga ang trabaho nyo dyan. No? Sinisweldohan kayo ng taong bayan para ayusin yung bansa natin. Pero ang ginawa nyo ay lantarang pagsira ng mga mandato na ibinigay namin sa inyo. Yan. Diba? So, yun lang po, Madam Claire Castro at sa lahat ng mga nandyan sa gobyerno. Huwag kayo balat sibuyas. At huwag din kayo basta-basta magbigay ng mga pananalita na sa tingin ng tao ay hindi dapat. Kaya kayo napupulaan eh. Diba? Kaya kayo sinasabihan ng taong bayan na walang pakialam, na walang hindi kayo sinseros dun sa ginagawa nyo, sinasabi nyo. Kasi imbis na mapahupa yung galit ng tao, eh mas lalo parang sugat na nilagyan nyo pa ng alcohol o nilagyan nyo ng sili na may suka. Diba? Talagang imbis na gagaling na, nananariwa ulit dahil sa pinaggagawa niyan. So, ganun lang po mga kababayan.
Tanggapin nyo man o hindi yung mga opinyon ng mga taong bayan, bahala kayo dyan. No? Sinisweldohan kayo para magtrabaho, hindi para hati-hatiin ang bawat Pilipino. So yun lang po mga kababayan, yung aking maibabahagi ngayong araw na ito. No? Sa dami ng mga nangyayari dyan sa palasyo, nangyayari sa gobyerno, ewan ko ba. No? Imbis tayo magkaisa, kayo mismo dyan ang tumutulak sa taong bayan para magkawatak-watak. So, tayo mga kababayan ay patuloy tayong magkaisa, no? Para sa ikaunlad ng ating bayan. Ngayon, kung talagang gusto nyong ituloy yung plano nyo na yan, ay wala naman pong mahadlang sa inyo. Huwag kayong matakot dyan sa mga sinasabi nilang consequence na yan. Pera nyo yan. Kung magpadala kayo, okay lang. Kung hindi magpadala, nasa sa inyo din po yan. Di ba po? So, yun naman po mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. At maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Masa Masid. No? At mag-comment lang po kayo dyan para sa susunod na mga vlog po natin ay ma-shout out ko kayo. Diba? So, yun na po mga kababayan. Magandang araw po.